Ave Maria Purisima, Sin pecado sa concebida. pangalan ng Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Isang banal at mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid, na naririto sa pambansang dambana na nakikiisa sa ika-6 na gabing Misa Nobenaryo, alay para sa ating mahal na ina. Gayon din, isang magandang gabi sa ating mga kapatid na nasa kani-kanilang mga tahanan, nasa pagawaan o mga may sakit man na nasa hospital, kahit saang panig ng mundo kayo naroroon at kayo ay sumusubaybay via live streaming sa ating banal na pagdiriwang, tunay na sumasa inyo ang Diyos. Isang magandang gabi. Ano ang feeling kapag tayo ay may hinihintay? Pwedeng sabihin natin, tayo ay excited. Mukhang blessing yon kapag excited. Masaya kapag may hinihintay. Minsan, ang paghihintay ay malungkot din. Minsan, meron ding nadidepress sa paghihintay. Bakit? Sapagkat may dalawang uri ng paghihintay. Alin yun? Ang paghihintay sa grasya at ang paghihintay sa parusa. Alin ang gugustuhin natin? Siyempre, grasya ang ating hinihintay, hindi ang parusa. Kaya sa gabing ito, bago tayo pumalaot sa ating homilya, bigyan natin ng kaunting pahapyaw ang isang tao na naging saksi, ang isang propeta na naging saksi sa presentation of our Lord Jesus Christ in the temple. Ang ika-4 na misteryo ng tuwa. Nang matapos ang 40 araw na pagkapanganak sa ating Panginoon, ay dinala siya ng kanyang mga magulang sa templo ng Jerusalem. At yun, sa tagpong iyon, dalawang bagay ang nangyari. Hindi lamang ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo, kundi ang sinasabing the purification of the Blessed Mother Mary. Ang paglilinis sa ating mahal na inang birhen. Sinong nakasaksi nito? Ang nakasaksi nito ay ang isang tao na nagngangalang Simeon. Sino siya? Siya ay isang matuwid at debotong mananampalataya. Maaring sasabihin natin na minarkahan na ang buhay ng malalim na pananampalataya at nananabik sa pagdating ng Mesiyas. Namuhay siya ayon sa batas ng Diyos at napanatili ang isang marangal, may moral, at higit sa lahat, may espiritualidad na buhay. Yan si Simeon, ang isang taong matuwid. At mula rin sa kanya, doon kanyang ipinakawala sa kanyang bibig ang dalawang bagay na pwedeng mangyari sa sanggol na si Jesus. Alin yon? Ang pagbagsak at ang paglaya ng mga Israelita. Mga kapatid, itinampok ang pag-asa at ang inaasahang katubusan ni Simeon nang may kaaliwan. Masaya siya. Kaya nga sabi ko kanina, anong uri ng paghihintay meron tayo?
Masaya tayo naghihintay, ibig sabihin, blessing ang hinihintay natin. At everybody agrees on that particular scenario. Na masaya tayo, excited tayo, kasi ang hinihintay natin ay ang blessing. Dahil may kaaliwan, ang itinampok na pag-asa ni Simeon, yung kaaliwan na iyon ay nangangahulugan at sumisimbolo doon sa kalayaan at katubusan mula sa pang-aapi sa Israel. Sa paghintay na may pag-asa at paniniwala at may pananampalataya sa pangako ng Diyos na kaligtasan, ipinahayag sa kanya ng Espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas. Napakaganda. Kayo ba? Nais nyo rin ba na ang nangyari kay Simeon ay mangyari sa bawat isa sa atin? Hihintayin natin. Sinong gustong maghintay? Taas nga ang kamay. O, iisa ang gustong maghintay? Ano? Walang gustong maghintay, dadalawa, tatlo. Ayan. Pag sinabing taas ang kamay, taas ang kamay. Ayan. Humakaway-kaway. Ayan. Mga kapatid, sa pagkakita ni Simeon sa batang Jesus, inakay ng Espiritu si Simeon at agad niyang kinalong ito. At doon niya pinakawalan sa kanyang bibig ang dalawang bagay na pwedeng mangyari. Subalit, hindi lang ito yung ginawa sa senaryo na ito, sapagkat ipinakita rin kay Maria hanggang sa banal na mag-anak, kay Maria, kay Jose, at kay Jesus, na ang katuparan ng pangako ng Diyos na kaligtasan ay dumating din sa kanila. Maaaring si Maria, sa paghihintay niya noon sa pangako ng Diyos na kaligtasan, hindi niya alam na siya pala ang magiging sisidlan, na siya pala yung magiging molde. Kaya nga siya nagulimihanan nang siya ay batiin ng Arkanghel Gabriel. Kung kaya't sa punto na iyon, sa isang sandali ng kagalakan, sa pagkalong ni Simeon sa batang Jesus, kitang-kita sa mata ni Maria ang tunay na kasiyahan at kagalakan, sapagkat ang batang ito ang tunay na magbibigay ng tunay na kalayaan at kagalakan sa mga Israelita. Pero siya rin ay nakatakdang magdusa. Kaya sa punto na iyon, doon natin makikita ang isa sa mga hapis ng mahal na ina. Ang isang balaraw na tutusok sa puso niya, sapagkat ang kanyang anak ay alam niyang nakatakdang magdusa. Sa pauna ng Ebanghelyo, nakita natin doon na sinasabi na dumating yung paglilinis. Ang paglilinis na ito, ayon sa kultura ng mga Hudyo, pwede namang hindi gawin ni Maria at ni Jose at saka ni Jesus, na dalhin ang kanyang anak sa templo. Sapagkat sila, si Jesus, si Maria, at ang kanyang amang San Jose, ay tunay na may kadalisayan. Kaya lamang, kaugalian at kultura ng mga Hudyo, na kapag ang isang babae ay nanganak
dahil sa ang pinag-uusapan ay dugo, ito ay kailangang maglinis. Pero in the first place, na alam natin na si Jesus ay Diyos, kailangan pa ba siyang linisin? Hindi. Si Maria na ginamit ang kasangkapan ng Diyos sa plano niya para gawing sisidlan ng Emmanuel, nang ibig sabihin sumasa atin ang Diyos, maglilinis pa ba siya? Hindi. Pero dahil sa kababaang loob, dahil sa tunay na pagsunod, at dahil sa tunay na pag-asang hatid ng Panginoon kay Maria at kay Jose, may kababaang sinunod ni Maria na dalhin ang batang Jesus at ang kanyang sarili sa templo ng Jerusalem. At doon, batay sa kautusan ni Moises, batay sa batas ng mga tao noon sa panahon na iyon ni Kristo, doon sinunod nila ng may kababaan ang pinagagawa na paglilinis. Hindi lamang paglilinis ang ipinagawa sa kanila, sila ay pinaghandog. Anong ipinahandog sa kanila? 2 pares na bato-bato at kalapati. Sumisimbolo, kung kayo ang naroon na sa senaryo na ito na yung ginagawa ni Maria, ni Jose at ni Jesus na mag-aalay sa dambana ng mag-asawang bato-bato at kalapati, makikita natin ang tunay na katatayuan na simpleng pamumuhay ng mag-iina na ito, ng mag-anak na ito, na kung saan dapat ang ihahain doon ay mga bunga. Pero dahil sa simple ang pamumuhay nila, ito ang kanilang inialay. Mga kapatid, ano ang inihahatid sa atin ng purification of our Blessed Mother? Ang paglilinis kay Maria. Inihatid sa atin ng Ebanghelyo ang paglilinis kay Maria. Inihatid sa atin ng Ebanghelyo yung paghahandog sa templo ng Jerusalem. Ano ang ipinahihiwatig nito sa atin? May 3 bagay. Una, sa ating pagdiriwang ng ating Black Rosary Convention and Marian Festival, isa sa dapat nating tingnan ay ang katangian ng mahal na ina. Alin iyon? Ang kababaan, ang kasunuran, ang pagsunod ng merong kababaan. Maaari naman tayong sumunod, di ba? Sumusunod tayo habang tayo ang bibig natin ay walang tigil. Saan? Hindi sa misyon, hindi sa mensahe, hindi sa katulad ng ginawa ni Maria. Sumusunod tayo habang ang kibot ng ating bibig ay puro reklamo. Tama, mali. Pero sumusunod pa rin tayo. Tama? Tama, mali. O diba? O sa inyo nang galing yan, hindi sa akin. Sinagot nyo ng tama na habang tayo ay sumusunod, patuloy tayong nagre-reklamo. Pero gumagawa pa rin. Si Maria, nang gawing kasangkapanin ng Diyos, nang dalhin niya ang kanyang anak sa templo ng Jerusalem, bagamat dalisay na siya, bagamat naando na sa rurok ng tunay na purity, ang pamilya na ito, sinunod pa rin nila ang batas ni Moises, ang kautusan ng lipunan
noon. Tayo, sumusunod tayo sa lipunan. Sumusunod tayo sa mga batas ng lipunan. Sumusunod din naman tayo sa batas ng mahal na ingkong. Gumagawa rin tayo sa mga gawaing ipinatutupad ng simbahan na ayon din sa dikta at atas ng mahal na ingkong sa buhay natin. Lamang hindi natin nakita kay Maria na minsan ay nagreklamo si Maria. Bakit? Taglay niya ang tunay na kababaan. Bakit ba tayo ay sumusunod pero meron tayong reservation? Bakit ba tayo ay sumusunod pero meron tayong reklamo? Kasi we are surrounded by different things that hinder our faith. May mga sagabal sa ating pananampalataya na ayaw nating bitiwan. Samantalang si Maria, nang sabihin sa kanya ng anghel na siya ay maglilihi at ang ipaglilihi niya ay lalang ng Espiritu Santo at tatawaging Emmanuel, anak ng kataas-taasan, bagamat siya ay nagtanong, hindi reklamo ang kanyang sinabi. Isang tanong na magpapaliwanag ng kanyang kaisipan na paano ito mangyayari ganyong wala naman akong kilalang lalaki. Kung titingnan din natin si Maria sa kanyang pagsunod, atin ding tanawin ang mga ginawa niya sa buhay niya noon. Buhay paglilingkod. Ilang araw at ilang gabi siyang naglakbay. Ni wala siyang dala papunta sa kanyang pinsang si Isabel. Hindi rin niya alintana na siya pala ay nagdadalang tao rin. Sumunod siya. Gumawa siya ng walang pasubali. Ibinigay niya ang kanyang sarili sapagkat siya ay nakalaan sa plano ng Diyos. Hindi baga sa kapanahunan ngayon, tayo rin ang nakatakda ayon sa plano ng mahal na ingkong. Tayo rin bilang mga alagad ng simbahan ang tunay na dapat may kagalakang hinaharap at tinatanggap sa kaibuturan ng ating puso ang lahat ng iniuutos sa atin. May kasabihan, obedience is better than sacrifice. Kung wala kang pagsunod, kahit ikaw ay nagsasakripisyo, useless ang iyong pagsasakripisyo. Maria, nasa kanya na yung obedience, nasa kanya na rin yung sakripisyo. Kung titingnan natin, ano ang naging bunga kay Maria? Matapos siyang malinis, iniakyat siya sa langit. At doon, tinanghal siya bilang reyna ng langit at ng lupa. Tayo, sa patuloy nating pananalangin sa ika-6 na gabi ng Misa Nobenaryo na ito, idalangin natin sa Diyos. Nawa, kahit naririto pa tayo sa lupa, kahit tayo ay nakatungtong pa sa lupa, kung tayo ay may dakilang pagsunod, may dakilang hangarin, may dakilang sakripisyo sa ginagawa nating paglilingkod sa mahal na ingkong, idalangin natin na darating yung panahon, kokoronahan din tayo. At yun yung ating hinihintay. Bakit ba tayo nagtitiis dito?
Bakit ba tayo reklamo ng reklamo pero dito rin tayo sumisiksik? May mga umaalis pero dito rin bumabalik. Bakit? Hirap na tayo. Di ba yan ang inyong mga linya? Hirap na kami, hindi na namin alam. Kaliwa, kanan, sabi ng isa, kaliwa, kanan, patalikod, paharap. Pagharap mo dito, may mag-aabot. Pagharap mo rito, may mag-aabot. Pagharap mo dito, mag-aabot. Dito, may mag-aabot. Hindi mo na alam kung saan ka papaling. Mga kapatid, bahagi ito ng tunay na paghihintay. Kung papaanong nakita ni Simeon si Jesus at nang makita niya ay nagkaroon siya ng kagalakan, doon na niya sinabi sa Panginoon, Panginoon, kunin mo na ang buhay ng iyong lingkod. Tayo, iba ang sinasabi natin. Ano sinasabi natin? Hirap na ako. Pagod na ako. Diba sabi, pag pagod na, magpahinga. Pero hindi sinabing kumawala ka. Kung pagod ka, humanap ka ng isang lugar na mawawala ang pagod mo. Hirap ka na? Humanap ka ng isang lugar na mawawala ang hirap mo. Iyan ang ginawa ng isang huwarang propeta sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Si Simeon na ang propesiya at tunay na pagpapala ay inihati doon sa mag-anak na si Maria, si Jose at si Jesus. Di ba binasbasan sila? Ipinagkaloob sa kanila ang biyaya ng Diyos. Tayo rin, mga kapatid, sa buhay paglilingkod natin sa mahal na ingkong, lagi tayong may blessing. Lagi nating hinihingi sa Diyos ay biyaya at hindi parusa. Kaya nga sabi nyo kanina, ayaw nyo ng parusa, ang gusto nyo ay biyaya. Pues, matuto tayong magtiis. Matuto tayong sumunod. Matuto tayong magkaroon ng pag-asa para ang katubusan at ang kaligtasang hatid sa ating ginagawa, ang pananampalatayang may buhay na gawa, ang maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Sa pagpapatuloy natin, huwag nating ilagay sa ating isip na kaya tayo ay meron ay dahil sa sarili nating pagsisikap. Hindi naisip ni Maria yun. Hindi rin niya naisip ni Simeon. Hindi kaya ka meron ay dahil nakapagpatapos ka ng iyong mga anak. Hindi ka dahil meron ay pagpundar ka ng maganda. Saan lahat galing iyan? Galing iyan lahat sa Diyos. Sa mahal na ingkong. Na kailanman tinitingnan tayo ng Diyos, paano tayo susunod? Lagi bang, anong gospel ng linggo? Kung nais mong maging una, magpakahuli ka. Di ba? Dapat gawin mong ang sarili mo ay laging huli. At alin ang nauna? Ang Diyos. Ito yung ginawa ng mga tauhan at mga simbolismo sa ating ebanghelyo ngayong gabi. Nawa ito ay magbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin na tayo sa kabila na nararanasan natin ang mga bagay na ito, pero nararanasan din natin ang presensya at pag-ibig ng Diyos
sa buhay natin. Madalas, presensya at pag-ibig at biyaya ng Diyos ang nararanasan natin sa ating buhay. Yung huminga ka lang sa segundo, biyaya na yan ng Diyos. Pasalamatan mo yan sapagkat iyan ang tunay na grasya. Habang ikaw ay naghihintay dito sa lupa. Sabi sa awit, hindi sa lupa, kundi sa langit, nakatalaga ang aking sarili. Kaya wala tayong puwang na magtalaga tayo sa ating sarili dito sa ibabaw ng lupa. Kung si Maria, ginawa niya ang kanyang gawaing pagsunod, kababaan, pag-asang hiningi niya sa Diyos, yun din ang ating tularan. Para nang sa ganon, ang hinihintay nating korona pagdating ng panahon ay tunay na koronang gintong haharap tayo sa Diyos na sasabihin sa atin ng Diyos, halika anak, pumasok ka sa aking kaharian. Magandang gabi sa inyong lahat. Ave Maria Purisima, sa ngalan ng Diyos, sa Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating pong